Po sa ating lahat mga kapatid. Good morning and welcome po sa gawain ng ating Panginoon. And good morning po sa ating mga kapatid na nanonood po through our online live streaming. Good morning po and pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa umagang ito. Today is July 20, 2025. And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and bigla din palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa panibagong araw, sa panibagong umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, pinasikat mo muli ang araw sa umagang ito. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Ginising mo po kami lahat, Panginoon. Kami ay malakas. Kami ay pinagaling mo, Lord, sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Hallelujah. Salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa napakagandang panahon, Panginoon. At kami, Lord, ay nakarating sa lugar na ito na kami po ay ligtas at mayapa, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, maging sa aming mga kapatid, Lord, na papunta pa lamang, Panginoon. Ingatan mo po sila, Lord God. Yung protection mo po ay maranasan nila, Panginoon. Lord, we are praying, Panginoon, na yung mga lubhang naapektuhan, Lord, ng kalamidad, Lord, ng bagyo, Panginoon, ikaw po nawa ang kumomfort sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang mag-comfort, ikaw po ang mag-provide, Lord, ng lahat po ng kanilang mga pangangailangan. At maraming salamat, Lord, sapagkat kami pong lahat ay iningatan mo, dakilang Diyos. Bagamat, Lord, may naranasan kami takot, Panginoon, subalit, Lord, pinalitan mo po yun ng pag-asa, Panginoon, sapagkat ikaw po, Panginoon, na nag-iingat sa bawat isa sa amin. And this morning, Lord, kami po ay aawit sa iyo, kami po ay sasayaw para sa iyo, Panginoon. And maging, Lord, yung mensahe mo sa umagang ito, Lord, salamat sa mensahe ipapahatid mo po sa amin, dakilang Diyos. And yung magdadala, Lord, ng mensahe mo, Panginoon, itago mo po siya sa iyong likuran. And yung tinig mo, Lord, ang marinig namin mula sa Kanya. Salamat po, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tinatawagan ko po si Sister Jack. Scripture. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. God is good. And all the time. Ready na po ba magpuri sa Diyos? Basahin po natin ang ating Biblia sa 1 Samuel chapter 27, verse 1 to 7. But David thought to himself, one of this day I will be destroyed by the hand of Saul. The best thing I can do is to escape to the land of the Philistines. Then Saul will give up searching for me anywhere in Israel, and I will slip out of his hand. So David and the 600 men with him left and went over to Achish, son of Maoch, king of Agag. David and his men settled in Gath with Achish. Each man had his family with him, and David has his two wives, Ahinoam, Jezreel, and Abigail of Carmel, the widow of Nabal. When Saul was told that David had fled to Gath, he no longer searched for him. Then David said to Achish, if I have found favor in your eyes, let a place be assigned to me in one of the country towns, that I may live there. Why should your servant live in the royal city with you? So on that day, Achish gave him Ziklag, and it has belonged to the kings of Judah ever since. David lived in Philistines territory a year and 4 months. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po Diyos sa panibagong araw. Hallelujah.
magbabago. Ngunit di ako ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang lakas nang ika'y kasama ko. Sa araw na to, may makinig sa may lakas na harapin ang bukas. Gawin ang pagkakahawakan ko. May panibagong simula. Hahabang patungo sa bagong bagay na iyong ginagawa. Makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang lakas nang ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibagong simula.
minsan pa ako'y namuhay. Ako ay namuhay na higit pa sa mga kapatakutan. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa iyong kahabaan, sa biyaya mo, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Sa biyaya mo, Diyos, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat. Hallelujah! Sa sayaw, sa tuwa, at pasasalamat, naalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw, sa tuwa, at pasasalamat, naalon sa galak, alin ka, papupurihan ka. Sasayaw, sa tuwa, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Sa galak, papupurihan ka. Sasayaw, sa tuwa, at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang, yes, Lord, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, hallelujah, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapi. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Minsan pa sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapi. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Hallelujah! Masarap po magpuri sa Panginoon. Gusto niyo ba? Hallelujah! Yes, Lord. Tunay na napakasarap sa iyong presensya, Panginoon. Ang iyong kalakasan, ang iyong kapayapaan, ang patuloy namin naranasan. Hallelujah! Patuloy namin alis sa iyo, Diyos, ang aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah! Sa
bawat luhod at panalangin. Di mo ako iniwan. Jesus, ika'y naiyak, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay
sa pagdaragdag kabiguan. Ikaw ay nawagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Minsan pa ang krus ng Kalbaryo ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaragdag kabiguan. Ikaw ay nawagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri,
Jesus, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Sarap sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka namin dinadakila, O Diyos. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng bagyo, patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin pasasalamatan, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na nangangalaga sa amin sa gitna ng ulan. Sa ilalim ng iyong pakpak, kami iyong tinitipon, Panginoon, at patuloy na iniingatan. Salamat po, Diyos, sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong biyaya na araw-araw namin nararanasan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at maingat namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Dalangin niyo. Okay, sige po. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat po sa Panginoon sapagkat sa kabila po ng bagyo ay hindi po tayo napigil para makadalo sa gawain ng Panginoon. Bagamat yung iba po ay wala, marahil ay medyo nagkaroon po ng baha sa kanilang lugar. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri ng pagpasalamat, Lord, sa napakagandang umagang itong pinapalabas sa amin. This is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat sa panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibagong umaga, panibagong pakikibaka, panibagong tagumpay sapagkat ikaw po nagsabi sa mga salita mo. Higit pa po kami sa mana na kumpay, Panginoon. Maraming salamat. Lord, pasama po ang aming spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding. Panglapos po namin maunawaan at maisagawa yung mensahe mo sa bawat sa amin sa umagang ito. Nang kaaway siya po ay nahigitan 2,000 taon-taonan, anumang hanggang na kanyang gagawin ito ay aking pinapawalumpisa sa pangalan ni Jesus. Dahil banal na Espiritu, ikaw naman sa aming kalagitnaan, inakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, palakpak sa Panginoon. Unang Samuel chapter 27.
Unang Samuel chapter 27. Sa Tagalog po natin na basahin. Yan. At nasabi ni David sa kaniyang sarili, ako'y mamamatay isang araw sa kamay ni Saul. Walang anumang bagay na mabuti sa akin kundi ang tumakas sa lupain ng Pilisteo. Si Saul ay mawawalan ng pag-asa tungkol sa akin upang huwag na akong pag-usigin sa lahat ng hangganan ng Israel sa kayo'y tataksa ko mula sa kanyang kamay. At si David ay bumangon at lumipat siya at ang 600 lalaki na nasa kaniya ay Akis, anak ni Mako, hari ng Gad. Hanggang doon na lang po. Nabasa na po natin yan kanina. So kayo po ba ay pamilyar sa passage na yan? Sino po yung nakabasa ng passage na yan? Pamilyar po tayo dyan. So ang message po natin sa umagang ito ay nakapokus po kay David at doon po sa kanyang desisyon na manirahan sa lupain ng Pilisteo na kung saan ang panahon po yun ay kinikilala bilang worst enemy of Israel. Pinakamasamang kaaway ng Israel. Public enemy number 1 ng Israel. Siya po ay nagpasya para lang makatakas kay Saul kasi inahanti po siya ng Saul. Siya po ay nanirahan. Doon po sa lupain ng Pilisteo, katulad sinabi natin kanina, siya ang Pilisteo po, ang Philistine, ito po ay worst enemy ng bansang Israel. Public enemy number 1. Marahil ay napakahirap, miski sa atin, na tayo po ay namumuhay kasama ng ating kaaway. Tayo po ay mamumuhay sa teritoryo ng ating kaaway. Isa po sa tensyon na nararanasan po natin bilang mananampalataya, tayo po ay namumuhay sa isang mundo na kung saan ay kumukontra, nag-o-oppose sa teaching ni Jesus Christ, nag-o-oppose sa kanyang kaparaanan. Isang mundo na walang pananampalataya. Kasi kung titingnan po natin yung percentage ng biblical Christianity sa bansang Pilipinas, ay wala pa pong 5% yung pong biblical Christianity. Ibig sabihin, mas marami po yung mga walang personal na relasyon kay Kristo. Yung mundong atin pong pinaninirahan, ay hindi naman po laging friendly sa atin. Hindi friendly sa ating pong pinaninirahan. At minsan nga ay parang sila po ay asiwa. Parang sila po ay naiilang sa atin. Di ba? Tatanda ko na po ay bago mananampalataya. Siyempre po ay nagbago yung takbo ng buhay. Pagkasama ko po yung dati kong mga barkada, yung mga kaibigan ko dati, pag kami nagkita-kita, parang iba na yung paningin niya sa akin eh. Parang naiilang, makikita mo na naman isa-isa lang nawawala. So yun po yung mundo natin ginagalawan. Isa pong mundo, which is, ang tawag po dito ay influenced by Satan. Sabi po ng Christian Paul, the God of this world has blinded the mind of the unbeliever so that they cannot see the light of the gospel that display the glory of Christ who is the image of God. Yun po yung mundo. Influensya ng kaaway. At si David, marahil yun din po yung tensyon na kanyang nararamdaman. Yung siya po ay nagpasyang manirahan doon po sa lupain ng Pilisteo, na katulad sinabi po natin kanina, ito po yung worst enemy ng bansang Israel. Yung po mga Bible komentarista, sila po ay hati dito, hati. Kung tama ba o mali yung ginawa ni Haring David, na siya po ay manirahan sa lupain ng Pilisteo. Hati po sila. Kung tama ba o mali, sa palagay po ba natin, tama. Na siya po yung mali para lang makatakas kay Saul, siya po yung nanirahan sa teritoryo ng kaaway. Tama po ba mali? So yung mga Bible komentarista, sila po yung hati. Yung iba, sabi po ng ibang mga Bible komentarista, sabi po na ito ay isang halimbawa ng moral compromise.
Katulad po ng ginawa ni naalala po natin si Lot. Yung si Lot po ay nanirahan sa Sodoma. Sabi na ito po ay example ng moral compromise, nakipag-compromise. Si David, sabi po ng ibang komentarista. Sabi naman po ng iba, ito po ay wise maneuver para siya ay makaiwas sa conflict kay Haring Saul. Para makaiwas kay Haring Saul. At dito po sa text na ating binasa, hindi po inaprubahan o dinis-approve yung ginawa ni David. Wala namang sinabi. Sinabi lang kung ano ang ginawa ni David. Malimang o tama yung ginawa ni David, yung resulta po ay pareho. Hindi naman nagbago. Kung mali yung pananaw ng iba, o tama yung pananaw ng iba, kaya sa ginawa ni Haring David, yung resulta po ay pareho. David find himself living with the enemy. Nasumpang po ni Haring David ang kanyang sariling namumuhay kasama ng kaaway. Yun po yung pamagat ng aking pag-aaralan, living with the enemy. Pamumuhay kasama ng kaaway. Bilang mananampalataya, meron pong pagkapareho yung sitwasyon natin sa sitwasyon ni Haring David. Sabi ng Biblia, as Christians, you have been saved out of the world. How are to live in the world? Sabi po ng 1 Peter 2:19, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we might proclaim the praises of Him who has called us out of darkness into His marvelous light. Tayo po ay tinawag mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamanghang kaliwanagan. Katulad din ng David na namumuhay po sa lupain ng Pilisteo, namuhay siya na kasama ang kaaway. Same with us, spiritually we are living with the enemy. We are living with the enemy. Tayo po ay namumuhay kasama ng kaaway. Kapag sinabi po natin living with the enemy, hindi po yung mga tao ang tinutukoy po natin. Hindi po natin kaaway yung mga tao. Mahal po natin ang ating kapwa-tao. Ang sabi po ng Bible, Ephesians chapter 6, verse 12, for our battle is not against flesh and blood, but against rulers, against the authorities, against the power of this world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Ang ating kaaway, hindi po mga tao. Away po natin yung mga demonic forces, yung mga alipores po ni Satan. Yun po yung kaaway natin, hindi po mga tao. Yung mga unbeliever, yung mga tao, walang personal na relasyon kay Kristo, hindi po natin ito kaaway. Sila po yung potential na brother and sister in Christ. Sila po yung potential na magiging Christian, potential na magiging mananampalataya, kung sila po yung mababahigay natin ng salita po ng ating Panginoon. When we say we are living with the enemy, we are talking about living in the world that is unfriendly to God, that oppose the ways and teaching of Christ. We are talking about the world system that is opposed to God and His ways, and especially opposed to the belief of Jesus Christ. Ito po yung world system. Katulad sinabi natin, sistemang influenced by Satan. System na kontrolado po ng kaaway. Ulitin po natin 2 Corinthians 4:4. The God of this world has blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of Christ, which is the image of God. At dito po, sa ating binasang talata, meron po tayong pag-aaral 3 biblical principle kung paano po tayo mamumuhay dito sa mundo, illustrated dito po sa passage na binasa po natin. So number 1, biblical principle, base po sa passage na binasa natin, we live in the world. Tayo po ay nabubuhay dito sa mundo. We must face the reality that as Christians we live in the world. Tayo po ay namumuhay dito sa mundo. Amen. Dito po tayo namumuhay sa mundo. Nung tayo po ay na-born again, hindi agad po tayo dinala ng Diyos sa langit. Di ba mas maganda sana nung na-born again tayo, dinala na tayo sa langit para wala na tayong problema. Pero hindi po ganoon. Nung tayo na-born again, hindi agad po tayo dinala sa langit. Iniwanan po niya tayo dito sa mundo. Sa mundo na kumakontra, kumakalaban sa Diyos.
sa mundo na kung saan po ay kontra sa kaparaanan at katuruan ng ating Panginoon Kristo. Kaya bilang mananampalataya, kinakailangan i-live out po natin yung ating buhay Kristiyano sa mundo. Kasi tayo pinamumuhay sa mundong kontra kay Kristo. Bilang tayo dito na namumuhay, kinakailangan ipamuhay po natin yung tunay na pamumuhay bilang mananampalataya. Sabi po sa 1 Samuel chapter 27 verse 1, But David thought to himself, one of these days I will be destroyed by the hands of Saul. The best thing I can do is to escape to the land of Philistine. Then Saul will give up searching for me. Anywhere in Israel and I will slip out of his hand. Sabi ko na David sa kanyang sarili, na parang araw mahuli siya sa Saul. Sabi niya, ako hindi aalis sa lugar na to. Kaya mabuti pa, sabi niya, ako ay tumakas, ako ay pumunta sa lupain ng Pilisteo, upang sa gano'n, ay baka pag hindi na ako nakita ni Saul sa Israel, hindi niya na ako habulin. So, ibig sabihin, alam po ni Haring David, na si Haring Saul po hindi titigil sa kahanap sa kanya. Habang sa po ay naninira sa bansang Israel, at alam po natin niya talaga hinahanting. Di ba? Kasi nagkaroon po ng inggit, siya rin Saul kay David, kaya hinahanting po siya. Kaya sabi ni David, alam ni David na hindi po titigil sa Saul para siya ihanapin. Kaya siya po ay nagpasya, nag-conclude po siya ng kanya pong conclusion that the safest strategy for him is to escape to the land of the Philistine. Ang kanya pong strategy na naisip para sa po ay makaiwas sa kamay ni Haring Saul, siya po ay tumakas papuntang sa lupain po ng mga Pilisteo. Amen. So doon po siya nanirahan sa lupain ng Pilisteo. So pinapunta kay Akis. Si Akis po ay siya po ay hari ng Gath. Kung natatandaan po natin, si David po, ito po yung gusto po yung nagpunta sa Gath kay Akis. Ito po yung pangalawang beses niyang pagpunta. Ibig sabihin, nakapunta siya dati. Pamilyar po ba tayo? Ito po pangalawang beses niya ng pagpunta sa Gath. Yung unang niyang pagpunta, siya po ay nagpunta nag-iisa palihim. Papunta sa para makatakas po siya kay Haring Saul. Punta po siya ng Gath kay Akis. Subalit, siya po ay nakilala ng mga tauhan ni Akis. Sabi ng tauhan ni Akis, kung nakita po siya, ito po yung mababasa natin kung tayo po ay pamilya. 1 Samuel chapter 21, beginning verse 10. Nakilala po siya ng mga tauhan ni Akis. Sabi ng mga tauhan ni Akis, hindi ba ito si David, hari ng bayan nila? Hindi ba siya yung sinasabi ng mga umaawit at sumasayaw na sa Saul, libo-libo ang pinapatay, si David 10,000. So natakot po si David, baka siya ipang yan po ang ginawa ni David. Sino nakakatanda kung nabasa natin? Para siya po ay makaligtas. Nagbaliw-baliwan. Ang ginawa po ni David, nagbaliw-baliwan. Nagsusulat po siya sa pader, sa wall. Pagkatapos, hinayaan po niya tumulo yung laway niya. Para lang makaligtas, natakot kasi siya eh. So nung dinala kay Akis, sabi, hindi niyo makakita, baliw yung tangan, palisin niya sa harapan ko. So pangalawang beses na po siya yung pagpunta niya. Yung unang punta niya, palihim. Itong kanya pong pagpunta, ito po yung publicly. Kasama yung kanyang dalawang asawa at 600 na tao. Bagamat, yung pong Israel ay kaaway ng mga Pilisteo, tinanggap ni Haring Akis si David. Alam po ni Haring Akis na si David po ay tumatakas kay Saul. Alam niya yan. Kilala niya yan. Inisip ni marahil ni Akis, the enemy of my enemy is my friend. Yung kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko kasi kaaway niya rin siya eh. Si Saul, kaya mag-kaaway na Israel sa Philistine eh. Pagkatapos si David, kaaway din na Saul. Kaya sabi niya, the enemy of my enemy is my friend. Pakapanga po natin ang Panginoon. Mali o tama yung ginawa ni David sa pagpunta sa labi ng Pilisteo.
Pero yung strategy, yung kanya pong strategy ay nagtagumpay as far as King Saul is concerned. Nagtagumpay. Kasi sa verse 4, pag nabasa po natin, nung napalitaan ni Haring Saul na siya po ay nasagat na, hindi na po siya hinanap. So, ibig sabihin, as far as King Saul is concerned, nagtagumpay po yung kanyang strategy, hindi na po siya hinanap. Hindi na po siya hinanap ni Haring Saul. And so finally, David is saved from King Saul, but now he finds himself living with the enemy. Nasumpo niya kanyang sariling namumuhay kasama ng kaaway. Under Romans number 1, letter A, we are in the world but not of the world. As Christian, tayo po ay naninirahan sa mundo. We are living in the world but we are not of the world. We are in the world but not in the world. As Christians, we are also living with the enemy. We live in the world that is opposed to God and His ways. We are living in the world which is opposed to the teaching of Christ. The Bible clearly says that we as Christians are in the world but not in the world. Tayo po ay nasa sanlibutan, pero hindi tayo taga-sanlibutan. 10 nagmula yung praise na in the world but not of the world. 10 nagsimula yung praise na yun. Ito pong praise na in the world but not of the world, ito'y galing sa panalangin ni Jesus Christ para sa kanyang mga alagad. John chapter 17 verse 14 to 16. Sabi po ni Jesus Christ, have given them your word, and the world has hated them. For they are not of the world any more than I am of the world. Sabi po ng verse 15, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Yun ang panalangin ni Jesus Christ. Hindi ko sinasabing alisin nyo sila sa sanlibutan, kundi protectan nyo sila sa masasama. Sabi ng verse 15, they are not of the world, even as I am not in the world. Hindi po tayo taga-sanlibutan, bagamat tayo naninirahan dito sa mundo. As Christians, we are in the world, but not of the world. Tayo po'y nasa sanlibutan, pero hindi tayo taga-sanlibutan. Ibig sabihin, bagamat tayo po'y naninirahan sa sanlibutan, dapat hindi po natin ginagawa yung ginagawa ng mga taga-sanlibutan. Amen. Na andito tayo sa mundo naninirahan, pero hindi tayo taga rito. Sabi nga ng 1 Peter 2:11, tayo ay alien. Tayo po'y nakikipamayan lamang, hindi tayo taga rito. Dahil hindi tayo taga rito, dapat yung ginagawa po na hindi natin ginagawa. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, sabi po doon, I urge you brothers, in your last ways, to offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable act of worship. But do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag na kayo matumatok sa takbo ng mundo. Tayo po ay naninirahan sa sanlibutan, pero hindi natin ginagawa yung ginagawa ng taga-sanlibutan. Hindi natin ginagawa yung kasalanan ng mundo. Kasi sa panahon po natin, napakaraming tukso. Napakaraming pong umaagaw sa atensyon ng mananampalataya. Kaya nga, sari pag linggo, pag ambon lamang, parang natutunaw na. Maraming tukso ang mundo. Amen. Kaya pasalamat po tayo sa kabila po ng bagyo ay nakarating po tayo dito. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ulitin po natin, tayo po'y naninirahan sa mundo, sa sanlibutan. Kaya dapat hindi po natin ginagawa yung ginagawa ng sanlibutan. Tayo po'y iniwan ng Panginoon dito sa mundo para maging witness. Amen. Hindi agad po tayo dinala sa langit, doon po tayo na born again. Iniwanan tayo ng Panginoon dito sa sanlibutan upang magpatotoo, upang tayo po mag-witness dito sa sanlibutan. Ang sabi po ng Acts 1:8, you shall be my witness, both in Jerusalem and all in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Iniwanan tayo sa mundo sa sanlibutan, hindi tayo taga-sanlibutan, hindi natin dapat ginagawa yung ginagawa taga-sanlibutan. Iniwanan tayo para maging witness po tayo. At hindi po tayo magiging witness, hindi po tayo magiging effective witness sa mundo
O yung ginagawa po ng mundo, ginagawa din po natin. Amen po ba? Iniwanan tayo dito sa sanlibutan para maging witness at hindi po tayo magiging epektibong witness kung yung ginagawa ng taga-sanlibutan, ginagawa din po natin. Intindihan po ba natin? Yung binabalita po natin, yung ating pong dinadala sa mga hindi mananampalataya, ang tawag po doon sa Tagalog, mabuting balita. So, ibig sabihin, yung mabuting balita na ibinabahagi natin sa mga hindi mananampalataya, tayo po yung nagdadala, dapat yung buhay po natin mabuting balita sa kanila. Ibig sabihin, maganda tayong halimbawa. Kasi kung tayo po yung nagdadala ng mabuting balita sa ating kapwa, pagkatapos yung buhay natin, hindi naman mabuting balita sa kapitbahay natin, masamang balita sa kapitbahay natin, yung Word of God powerful. Sabi po ng Hebrews 4:12, the Word of God is powerful, sharper than any two-bladed sword. Kasi talas ng tamak na magkabilitahin. Powerful. Subalit, miski gaano po kakapangyarihan sa salita ng Diyos, kapag yung magdadala ng salita ng Diyos, masamang balita ang buhay niya, wala pong power yung salita po ng Diyos. Amen. Makapangyarihan po ang salita ng base doon sa nagdadala ng mabuting balita. Amen. Iniwanan po tayo dito sa mundo para maging witness. Kaya dapat mamuhay tayo ng tama upang pag nag-share po tayo ng mabuting balita, makikita tayo, ay okay naman kasi mabuting balita ang buhay niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tayo po ay nasa sanlibutan, pero hindi tayo taga-sanlibutan. Let there be under Roman number 1. In the world, we will have trouble. Dito sa mundo, meron kabuluhan, meron kahitaan, meron pong kahirapan. Amen. Nung tayo po ay na-born again, hindi tayo pinangako ang pag na-born again ka, tumanggap sa akin, wala ka ng problema. Para kang nakikasabay the process. Hindi po ganun. Sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, John 16:33. Sabi niya, in this world you have trouble, but take heart, I have overcome the world. In me, sabi ni Jesus Christ, you have peace. But in the world you have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Sa akin, meron kayong kape. Pero sa mundo, meron kahirapan, may kapighatian. Diba? Kaya nga po, di ba mas maganda sana, nung tayo na born again, automatic dinala tayo ng Panginoon sa langit. Para wala tayong problema. Pero hindi po yun ang plano ng Diyos. Nung tayo na born again, iniwanan po tayo dito sa mundo para maging magandang patotoo, para mag-witness, para ibahagi po natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ibabahagi po natin sa mga tao wala pang pananampalataya sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Amen. So naandito ko sa mundo Sa mundo walang pananampalataya, sa mundo napapalibutan ng mga tao makasalanan, ay talaga mayroong kabuluhan. Di ba? Kaya nga nakakaranas tayo ng persecution Di ba? Nung na-born again ka, ang daming sinasabi sa atin Minsan yung kapamilya natin Yung mismo, minsan ginagamit para tayo po ay persecute. Yung mga kaibigan natin. Kasi yung ginagawa nila, hindi na natin ginagawa. Ako nung araw sabi sa akin, wala yan. Isang tawag sa akin, si Taba. Wala yan. Isang buwan lang yan, babalik yan sa dati. Wala akong magbabago yan. Ganun ang tingin nila. Mawala. Kasi nakita nila na hindi na natin ginagawa yung ginagawa nila. Kasi binago tayo, iba na yung tingin nila sa atin. Nakakaranas na tayo ng persecution. Kaya sabi nung isa kong kumpare, nag-aaral ako sa Bible School, may dala pa ako gusto ko yung mga tatchike. Sabi sa akin, pare, Bible ka, baka lumampas ka na sa langit. May nagsabi mo sa'yo, baka lumampas ka na sa langit. So, mayroong trouble sa mundo. Kaya marami tayo nararanasan Di ba nakaranas tayo ng yung bagyo? Nung kami po dito yung nakatira, pag anong bagyo, hindi walang tulugan yan. Ako yung nakabantay dito. Tinitingnan yung kalsada. Baka pag medyo tumataas na taas kami ng gamit. Di ba? Kasama po yan, yung mga suffering. Nasa mundo tayo Nakontrol natin ang kaaway. Blinded
pabor. Pero sabi ng Panginoon, in me your people, in the world you have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. May trouble pa, sabi ni Kristo, napagtagumpay ako kaya dapat magala kayo. Kung ano mo yung napagtagumpay ni Kristo, tagumpay po natin. Ibig sabihin, lahat ng mararanasan po natin trouble sa mundo, kasama natin ang Panginoon, hindi tayo iwanan, hindi tayo pabayaan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maging si David. Dahil po si David ay nanirahan sa lugar ng Filisteo, hindi nakasama yung kaaway, meron pong trouble siyang naranasan. Kung natatandaan po natin kasi si Akis nagtiwala na sa kanya. Nagtiwala na sa kanya si Akis. Kaya nung gigirahin po ng Filisteo, ang bansang Israel, kinausap si David. Sabi kay David ni Hari Akis, siguro naman, sa amin kakakampi. Sabi ni David, oo naman. Kasama po ni David yung kanyang tauhan, dami. Lalabanan po nila, nandun sa lugar ng labanan, lalabanan po nila ang Israel. Pero hindi natin alam kung yung nasa isip ni David. Ay anong dumating yung prinsipe ng Filisteo, nakita si David. Sabi, sige, di ba yun yung David? Tako ni Saul yan, palisin mo yan. Pauwiin niya kasi baka pagdating ng digmaan, salit na siya Saul ang labanan, tayo ang labanan, para makuha niya yung pabor ni Saul. So pinauwi sila. Kaya pag-uwi po nila 3 araw, pagdating sa Siklag, di ba pagdating niya doon, sunod yung kanilang lugar. Pagkatapos yung kanilang asawa-anak, dinila ng mga Amalekan. So nakaranas ng trouble, may trouble kasi bakit? Nanirahan ka sa piling ng kaaway. Ganon din tayo. Pero magandang balita, biski may kaguluhan, na andyan po ang panahanda, tumulong po sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. As Christians, we live in the world, but not of the world. And in this world, we will have trouble. So yun po number 1. Ito po yung number 1 biblical principle. We live in the world. Number 2, biblical principle base po sa ating passage na binasa. We are to live as good citizens in this world. Tayo po ay kinakailangan mabuhay bilang mabuting mamamayan ng mundong ito. Amen. As long as we live in the world, we have to live a good citizens of the world. Bilang mabuting, habang tayo po'y naninirahan sa mundong ito, mundong kumakalaban sa Diyos, tayo po'y dapat mamuhay bilang mabuting mamamayan ng mundong ito. Di ba? Miski tayo bilang mga Pilipino, dapat namumuhay tayo bilang mabuting mamamayan, mga sumusunod sa batas. 1 Samuel chapter 27, verse 5 to 7. Then David said to Akis, if I have found favor in your eyes, let a place be assigned to me in one of the country towns, that I may have lived there. Why should your servant live in the royal city with you? So on that day Akis gave him Siklag, and it has belonged to the king of Judah ever since. David lived in Philistine territory a year, 1 taon po at 4 na buwan. Habang si David po'y naninirahan sa Gat, he treated King Akis with respect. Nirespeto po niya. Hindi niya po kailanman kinalaman. Tinarapat po niya ng tama kung ano sinasabi ni Akis, sinusunod po siya. At ang sabi po doon sa verse 5, then, sabi po sa verse 5, then David said, if I have found a favor. Dahil po si David namuhay ng maayos, mabuting mamamayan, doon po sa Philistine, siya po'y nagkaroon ng pabor, humingi ng pabor. Kay Akis, at dahil naging mabuti siyang mamamayan, sabi ni David, baka naman, pwede mo kami bigyan ng isang lugar sa lalawigan na pwede namin tirahan ng aking mga kasamahan. Sapagkat hindi kami karapat-dapat nung tumerang kasama ka sa mahalikang siyudad na ito. At dahil po si David ay nakakuha ng pabor kay Akis, ibinigay po sa kanila yung Siklag. At si David po ay willing siya kung ano man ang ibigay sa kanya. Miski saan, sabi niya, bigyan mo kami na isang lugar. Ibig sabihin, hindi po siya namili. Ibigay mo sa amin itong lugar na ito, bigay mo sa amin itong lugar na ito. Hindi siya namili.
siya po ay willing, hindi siya lugar siya i-assign. So, ang binagay po sa kanya yung area of Siklag. And so David and his people find a place of freedom and security among the Philistines where they can live in safety. Safety na po sila. Kasi bakit? Kasama niya ang kanyang pamilya. Sila lang po magkakasama. David and his people end up living there for a whole year and 1 taon at kalahati, 1 taon at 4 buwan po ang kanilang inilagay doon. In the same way as Christians, we are called to live as good citizens in the world. Kung paano po si David naging mabuting mamamayan sa Pilisteo, kaya nakakong siya ng pabor. Tayo po, bilang namumuhay dito sa mundo, kailangan maging mabuting mamamayan po tayo. There are 3 things I would like to emphasize about being a good citizen here. Tatlong bagay ang gusto kong bigyan natin ng diin. Kung paano tayo magiging mabuting mamamayan dito po sa mundo. Number 1, submit ourselves to the governing authorities. Magpasakop po tayo sa mga governing authorities, sa mga namamahala sa atin. Magpasakop po tayo kay mayor. Magpasakop po tayo kay kapitan. Magpasakop po tayo sa lahat ng namumuno sa national level, sa local level, maging sa barangay level. 1 Peter chapter 2 verse 13 hanggang 14. Submit yourself for the Lord's sake to every authority instituted among men, whether to the king as the supreme authority, and to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to command those who do right. Magpasakop, sabi ng Panginoon sa mga governing authorities. We are to submit to the governing authorities and to obey the laws of the land. Ano man yung pinatutupad po nilang batas, bilang mabuting mamamayan, we have to obey. Habang tayo pinamumuhay sa mundong ito, atin pong susundin lahat ng batas na kanila pong ipinatutupad. Habang kung yung pong batas na ipinatutupad ay hindi po nagko-contradict sa salita po ng Diyos. Hindi po nagko-contradict sa batas po ng Diyos. Mas supreme po yung batas ng Diyos. Ulitin po natin. Bilang mabuting mamamayan, magpapasakop tayo sa lahat ng authority, magmula sa national hanggang local, hanggang barangay. Susundin natin yung kanilang mga batas as long na yung batas po nila ipinatutupad ay hindi po kumokontra sa salita ng Diyos. Hindi kumokontra sa batas ng Diyos. Kapag kumokontra na po sa batas ng Diyos, ay yun po yung panahon, nagtatayo tayo sa katotohanan na handa natin labagin kasi lalabagin na yung salita po ng Panginoon. Halimbawa, naalala po natin sa Acts chapter 4. Si Peter po at saka si John, sila po ay nangangaral ng salita ng Panginoon. At dahil po dyan, hinuli sila, ikinulong po sila. Nung sila po ikinulong, pinatawag po sila, winamingan po sila. Winamingan sila nung sila ipapalayain. Sabi niya, huwag na kayong magtuturo patungkol kay Jesus. Ang sagot po nila, John, yung Acts chapter 4, verse 19 and 20. Verse 18 muna, sabi sa verse 18. So they called for them and ordered them not to preach or teach at all in the name of Christ. Binawalan po sila, huwag mangarang. Si Pedro po yan, saka si Juan. Ang sagot po nila, sa verse 19 to 20, bapasahin sa Tagalog, sabi po ni Pedro ni Peter, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ihayag ang aming nakita at narinig. Pinagbawalan po sila na mangaral. Ang sabi na, ano ba ang sa tingin niyo ang mas mabuti sa tama sa paningin ng Diyos? So ibig sabihin, sino sila yung nakalayan, nangaral pa rin po sila, hindi sila nagpapahigil. So ibig sabihin, tayo kung magsasabi sa authorities, susundin natin ang kautusan nila. Yung batas na pinapatupad po ng Pilipinas, batas na pinapatupad ng San Pedro o kaya ng barangay. Habang yung kanilang pinatutupad na batas, hindi po kumukontra sa salita po ng Diyos. Pag sinabi po halimbawa ni Kapitan,
Huwag na kayong sinumba sa simbahan nyo. Huwag na kayong manalangin. Huwag na kayong itakwin nyo si Kristo. Huwag na kayong mangaral ng salita ng Diyos. Yung bakas na yun ay kumukontra sa salita ng Diyos. At doon po tatayo sa katotohanan. Makulong man tayo, hindi. Yung pong surgery. Sino ba nakakala ng surgery? Yung pong surgery, hindi pa na ipapasa sa atin. Kasi meron po doon, nakatago lang, pero pwede po doon same-sex marriage. Yan po doon. Ngayon, halimbawa ako yung pastor. Biglang may nagpunta sa akin, parehong lalaki, magpapakasal sa akin. So ako bilang pastor, tatangin kasi sabi ng Bible, lalaki at babae eh. Pero kapag tinanggihan ko, pwede nila akong idemanda. Nakalagay na. Hindi mo pwede tanggihan. Pwede kang idemanda. Ngayon, kung ako yung pastor, na alam ko yung totoo, tatayo ko yung katotohanan, hindi ko kayo kakasal. Miski idemanda, miski makulong, hindi ko kayo kakasal. Kasi bakit? Taliwa sa salita ng Panginoon. Kasi makipag-compromise, hindi naman ako makukulong, babayaran pa ako. Hindi pa ako makukulong. Pero nag-compromise tayo, sinabi ng Bible. Amen. So yun po sinasabi natin, habang ang pinatutupad po ng bansa, batas na hindi kumokontra sa salita po ng Diyos. Susunod tayo, pero pag kumontra na, talawag na sinasabi ng salita, yun po yung panahon, tatayo ka sa katotohanan. Kasi alam mong totoo ang pinaglalaban mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Meron po talagang trouble dito. Pero mas maganda bilang mananampalataya, magsapir ka bilang Kristiyano, huwag kang magsapir dahil gumawa ka ng mali. Sabi ko ng Bible, 1 Peter chapter 4 verse 15. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. May trouble po tayo, minsan may mga suffering. Kung tayo pinagsakad dahil sa pagiging Kristiyano, nakulong ka dahil nangaral ka ng salita ng Diyos, napugpo ka dahil sa nangaral ka ng salita, sabi ng Bible, hindi ka dapat mahiya. Dapat yun po ay naranasan dahil kay Kristo. Pero kung tayo pinagsakad, nakulong ka, nabilanggo ka, kasi gumawa ka ng mali, nakakahiya po yan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, dapat po tayo maging good citizens of this world, submit to the governing authorities. Number 2, pray for and seek the good of the community. Pag-pray po natin sila. We should pray for our country. Pag-pray po natin ang ating bayan, ang ating barangay. Amen. Nang ang Panginoon po, ang mga Israelita po, ay pinahintulutan ng Panginoon ma-exile sa Babylon. Ano po ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelite? Pray for Babylon. Basahin po natin. Jeremiah chapter 20 verse 7. Dinala kong exile ang Israelites ni Hari Nabucodonosor sa Babylon. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 7. Seek the people and prosper of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord, because if it prosper, you too will prosper. Ipanalangin mo yung lugar, kasi pag sila panalangin ng pagpalain, sa pag pinagpala yung lugar, pagpapalain din kayo. Amen. At yun po sinasabi sa atin ng Bible, sa New Testament. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. I ask them first of all, the petition, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live a peaceful and quiet life in all godliness and holiness. Sabi dito, ipag-pray po natin lahat ng namumuno. Kaya nga, kapag halimbawa sa isang barangay, alam ba, taga Kuyab, at magulo yung Kuyab, sinasisisihin. Mamana ng barangay, anong ginagawa? Pinagpepray mo pa yung barangay mo. Pinagpepray mo pa yung kapitan mo, pinagpepray mo pa si Mayor, si Governor. Sabi dito, that we may live a peaceful life. Papanalangin po natin sila. Kasi may hawak po sila ng kapangyarihan. Amen. Pag-pray po natin ang ating bansa, yung leaders po natin. Nakikita niya nangyayari sa bansa natin, magulo. Pag-pray po natin yung Senate, yung House of Representatives.
ipag-pray po tayo yung mga namumuno. Kasi nakakagulo sila, puro self-interest. Pag-pray po natin na sila po'y maglingkod para sa bayan. Hindi maglilingkod kung para kanino man. May pag-pray po natin sila sapagkat kung papabayaan lang po natin sila, wala talaga, magiging magulo. Ang Diyos para makailam, ang Diyos pa para makailam sa ating bayan, San Pedro. Kinapanalangin natin na San Pedro. Lord, bahala ka San Pedro, pakailan mo po San Pedro. Pakailan mo ng Diyos sa San Pedro, ayos eh. Pero hindi natin pinapanalangin, wala. Lord, pakailan mo po yung namumuno sa amin, para po maging maayos ang buhay nila. So para makailan ng Diyos sa isang lugar, sa isang bansa, sa isang bayan, ipag-pray po natin ang pakailaman ng Panginoon. Amen. Pag-pray po natin na sila yung maging maayos. Kaya pag sila po yung naging maayos na leader, gaganda po yung ating bayan, tayo po ay kadamay. Di ba? Pag yung leader na namumuno ay maayos, yung unlad ng bayan, kasama ang unlad ng mga naninirahan sa bayan. Kaya pag-pray po natin, maayos sila, pag-pray po natin mga negosyo dito sa ating bayan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. As Christians, we are to live as good citizens in the world. Una, submit ourselves to the governing authorities. Pangalawa, pray for and seek good power from Father. Let our daily life win the respect of outsiders. Iyan po natin yung ating pang-araw-araw na buhay. Mawin yung respeto ng outsider. Ano yung outsider? Yung mga hindi mananampalataya. Yung buhay natin araw-araw, naging blessing sa kanila. Nawingin po natin yung respeto nila. Ang respeto, hindi po hinihingi. Di ba misa sabihin na, respetuhin mo naman ako dahil ako ang mayor. Ang respeto, hindi po yan hinihingi. Respect is earned. Kinikita mo yan. Hindi mo pwedeng sabihin, respetuhin mo ako. Gumawa ka ng paraan para ikaw ay respeto. Nga tayo pa binamanan ng palataya. Hayaan natin yung ating buhay araw-araw ay makawin ng respeto ng mga tao sa labas. Yung mga taong hindi mananampalataya. 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 and 12. Make it your ambition to live a quiet life, to mind your own business, and to work with your hands just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsider, and so that you will not be dependent to anybody. Sabi ko sa Tagalog, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain. Pakialaman yung buhay na may buhay. Pakialaman ang sariling gawain at magtrabaho kayo upang mamuhay tulad ng itinuturo namin sa inyo. At dahil dito, kayo ay igagalang ng mga hindi mananampalataya at hindi na kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Igagalang kayo na hindi mananampalataya. Bagamat, yung mga tao sa paligid natin ay nag-disagree sa ating pananampalataya. Hindi pareho yung ating paniniwala. Pero dapat, hindi maging dahilan nyo para hindi natin mag-gain yung respeto. Miski iba yung ating paniniwalaan. Huwag naman maging dahilan para tayo i-criticize nila. Kundi ipakita natin sa pamagitan ng buhay natin na yung ating, kasi po ang tamang katuruan, ang ebidensyang tama, yung pong buhay na binago. Yun yung katibayan. Pag ang sinabi mo yung paniniwalaan tama, yung sabi ng Bible, ang isang ebidensya, change life. Miski hindi po tayo, miski iba yung kanilang paniniwala sa atin. Pero nakita na yung buhay na binago ng Diyos sa atin, magiging po natin. Miski sila po yung nag-disagree sa pananampalataya natin kasi iba yung pananampalataya nila. Pero dahil maganda yung takbo ng buhay natin, magiging po natin respeto nila. Hindi ba gano'n? Hindi dahil iba yung pinaniniwalaan niya, hindi mo na-respeto. Nakabase po yun sa buhay. Miski nga yung halimbawa, itong tao ito. Kulto naman yung kanyang iba yung pinaniniwala. Kaya maganda ang buhay niya, magiging yung respeto natin. Ulitin natin, miski yung mga tao sa kapaligiran natin ay hindi nag-agree sa ating pananampalataya. Pero dapat yung buhay po natin ay maging halimbawa para maging po natin yung respeto nila. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Spiritually, we've been living with the enemy, but as Christians living in this world, we are called to be good citizens in this world. Ibig sabihin, submit ourselves to the governing authorities, pray for and seek good for our community, let our daily life be in respect of Christian. Number one, biblical principle, we live in this world. Pangalawa, we are to live as a good citizen in the world. Number three po, panghuli, the biblical principle, we are to reserve our highest loyalty for God. Bagamat tayo po ay namumuhay sa mundo nito, yung ating pong main loyalty dapat nakareserba sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi yung loyalty, bagamat tayo po ay dapat maging loyal, halimbawa, ikaw ay miyembro ng isang loyal ka, pero yung pinaka-main loyalty po natin, dapat nakareserba po sa ating pong Panginoong Diyos. Pero Samuel chapter 27, verse 8 to 12. Babasahin ko po. Now David and his men went up and raided the Geshurites, the Gizites, and the Amalekites. From ancient time, these people had lived in the land extending to Shur and Egypt. Whenever David attacked an area, he did not keep a man or woman alive, but took sheep and cattle, donkeys and camels and clothes. Then he returned to Achish. When Achish asked, "Where did you go raiding today?" David would say, "Against the Negev of Judah, against the Negev of Jeremiah, against the Negev of Kenites." He did not leave a man or woman alive to be brought to God, for he thought they might inform us and say, "This is what David did." And such was his practice as long as he lived in the Philistine. Sa Achish po, sabi po sa verse 12, Achish trusted David and said to himself, he was become so obnoxious. Obnoxious to his people, the Israelites, that he will be my servant forever. Bagamat si David po ay naninirahan sa Philistine, yung kanya pong loyalty nakareserve sa Diyos at sa Israel. Ano pong ginawa ni David? Ano pong ginawa ni David? Sinamantala po ni David, pag binasa po natin verse 8-11, sinamantala po ni David yung pagkakataon para labanan, para kalabanin, lusubin yung mga kaaway ng Israel. Yung po yung nilulusog niya. Kasi po ang bansang Israel, inutusan ng Panginoon na talagang i-destroy yung mga tao doon sa lugar na sa pinangako ng Diyos. Pero hindi po nila nagawa. Tinapos po ni David. Amen. At kalimitan po, nililito po ni David. Si Achish, tatanong niya, sino nilusog mo? Ayun ang nilusog namin. Yun ang nilusog na ang buong akala ni Achish, ang nilalabanan ni David ay yung Israel. Wala siyang kalam-alam na ang nilulusog o nilulupig ni David yung kalaban ng Israel. Kaya ang ginagawa po niya, pinapatay niya, wala siyang itinitira. Para wala makapagsabi na ang lumusog sa amin ay si David. Pinapatay niya lahat ng itinitira. Ang buong akala nitong si Achish, ang kanyang kinakalaban ay ang Israel. Wala siyang alam na ang kinalaban at inubos ni David yung kalaban ng Israel. Ibig sabihin, bagamat siya po ay naninirahan sa Philistine, ang kanya pong main loyalty nakareserba sa Diyos at sa bansang Israel. Doon nakareserba. Wala kalam-alam sa itis. Ganun din po tayo. Yung ating main loyalty, kung ikaw ay naglilingkod, halimbawa sa presidente, naglilingkod ka kay mayor, bodyguard ka ng mayor, right hand ka ng mayor, loyal ka sa kanila. Pero yung main loyalty mo, pag nakataya na yung loyalty mo sa Panginoon, at ang loyalty mo sa leader mo, kung sino pinaglilingkod, mamimili ka na. Sino bang supreme? Siyempre ang Panginoon. Mas supreme po yung loyalty natin sa Panginoon. Lagi nakareserba. Miski sino yung leader mo, halimbawa, bata ka na presidente, right na ka na presidente. Pero pag ang pinag-usapan na yung loyalty, mas pipiliin natin yung loyalty po natin sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. David may have been living with the Philistines, but his main loyalty remained with God and Israel. In the same way as Christians living in the world, we are to reserve our highest loyalty to God. Amen. Sa under Roman number 3,
Letter A, we cannot be friends before God and the world. Hindi po tayo pwedeng maging kaibigan ng mundo at maging kaibigan ng sanlibutan. Sabi po ng James chapter 4 verse 4, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be friend of the world becomes enemy of God. Sabi sa Tagalog, hindi niyo ba alam na ang pagkaibigan sa sanlibutan ay pagkamuhol sa Diyos? Ang sino mang piliin na kaibaganin ang sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Sabi po ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is, good, pleasing, and perfect will. 1 John chapter 2 verse 15 to 16, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from God, but comes from the world. Sabi po ng Biblia, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Hindi pwedeng kaibigan natin ang sanlibutan, kaibigan din natin ang Diyos. Pag sinabi po natin, friendship with the world, ibig sabihin, ginagawa po ng mundo, ginagawa din natin, kaya nakikipag-kaibigan kayo. Di ba kasi kalimitan ganun eh? Di ba isang kaibigan, kunyari ako, magiging kaibigan kita, kung yung ginagawa ko, ginagawa mo rin. Para maging kaibigan ka ng barkada mo, kinakailangan yung ginagawa ng barkada mo, gagawin mo din. Para in ka. Kasi yung ginagawa ng barkada mo, hindi mo ginagawa, ay hindi ka pwede bilang kaibigan. Di ba? Ay hindi ka pwede dito. Kasi nagchochongki kami, nagdodroga kami, hindi ka pwede dito. Kung gusto mo maging in ka, kung gusto mo magkaibigan ka namin, gawin mo rin yung ginagawa namin. Yung friendship with the Lord, sabi ng Panginoon, pakikipagkaibigan sa hindi mo tayo pakikipag-away sa Diyos. Pag sinabi natin, friendship with the world, yung ginagawa ng mundo, ginagawa din natin. Yung po yung pakikipagkaibigan. Sabi ng Bible, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. So mamimili tayo, sino gusto natin kaibigan? Ang Diyos, pinakamagandang BFF. Ang ba gusto ng BFF? Best friend forever. Yung best friend forever natin, hindi tayo iiwanan. Marami na tayo naging best friend forever, pero iniwanan tayo sa ere pagdating ng hirap. Di ba? Sino nakaranas nun? Best friend forever mo nga, sangkang dikit nga kayo tao siya, sangkang dikit. Yung bituka niya, nakakabit na sa bituka mo. Pero pagdating nakagibit kita, bigla ka iniwanan sa ere. Naranasan, bigla ka iniwanan sa ere. Kailangan mo kung iniwanan ka sa ere. Pero yung best friend forever natin, si Kristo, aba, hindi po tayo iyon, sasamahan tayo samantayang makarating. Na kaya mamimili ka, pakikipagkaibigan sa liputan o pakikipagkaibigan Kristo. Sino pipiliin natin? Siyempre yung ating BFF, ang ating pong Panginoon sa Kristo. Amen. Let it be our citizenship is in heaven. Tayo po ay mamamayan ng langit na naandito sa lupa. Tingin mo yung katabi mo. Tingin mo. Tingin mo kung mga tagalangit siya. Mga kung tagalangit. Tagalangit ko yan, sabi ng Bible. Amen. Dapat po natin tandaan kung saan nakabata yung ating pong pagiging mamamayan. Our true citizenship is in heaven. Sabi ng Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Our true citizenship is in heaven. Kung saan naandun ng Diyos, dun din po naroon ang ating Panginoon Kristo. The world is passing away. One day, Jesus will return and He will take us to be with Him forever. Itong mundong to, ito po yung mawawala. Dati isang araw, babalik ang ating Panginoon Kristo. Kukunin po tayo at dadalhin tayo sa Kanya kinaroroonan. Amen. Sabi po ng John chapter 14 verse 23, in my Father's house has many mansions. If that were so, not so, I would have told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may also be where I am. Sabi sa bahay ng aking maraming mo, so pinaghahanda ko kayo. Pag may paghanda ko na kayo, babalik ako at kukunin ko kayo upang dalhin sa kinaroroonan ko. Amen. Pangako po ni Lord dyan. Dadalhin tayo sa kanyang kinaroroonan. Saan po ang kinaroroonan ng Panginoon? Sa langit. Tingnan mo katabi mo kung ba't tagalangit. Mukha bang tagalangit? Tingnan mo
Amen. Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, miski ganyan ang mukha mo, tagalangit ka. Amen. Yung tagalangit, hindi ko tinitingin yung mukha. Hindi pwede nagtilang. Hindi po tayo, hindi po yung, di ba yung paniwala, pag namatay ka na, isang peto sa pintuan ng langit. Hindi ka pwede dito, pangit ka. Hindi ka pwede, di ba na kung gano'n? Puso po ang tinitingnan. Amen. At sabi mo, miskin ganyan na itsura niya, ganyan talaga yan, pero tagalangit ka. Di ba? Kaya tayo po, mapalad po tayo. Kung hindi tayo nakakilala kay Kristo, ang destinan po natin impyerno. Sabi ko, hindi namamatay yung apoy. Tayo po ay magsiswimming sa dagatang apoy. Sino po nakapag-swimming na? Pag tayo nag-swimming, saan tayo nagsiswimming? Sa tubig. Yung dagatang apoy, sino na nakapag-swimming no? Dagat na apoy. Yun po sabi ng Bible. Ito sa mga walang pananampalataya. Pero salamat kay God, kay Jesus Christ, na bunagin tayo. Destinasyon natin sa langit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. When David went to live with the Philistine, he found himself living with the enemy. And as a Christian living in this world, we also are living with the enemy. Remember, people around us aren't our enemy. Every believer is a potential believer. Every unbeliever is a potential believer. They are potential future brothers and sisters in Christ. As Christians, we live in the world, but we must live for God in this world. We live in the world because yun po yung plano ng Diyos sa atin. We live as good citizens in the world because that is part of our testimony as follower of Christ. But our first loyalty is always to God. Hindi po madaling mamuhay with the enemy, but it's what God has called to do as follower of Christ. And Jesus is always there to help us every day. Amen. So when the going gets tough, remember Jesus' word, John 16:33, and we have people in the world, you have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tayo po ay nabubuhay sa mundo. Dito hindi po tayo dinala ng Panginoon sa langit sapagkat nailiwan dito para maging mabuting patotoo upang ibahagi po natin yung mabuting balita sa mga tao hindi pa po nakakakilala sa mga. Dapat, abang tayo namumuhay dito sa mundo, maging mabuting halimbawa po tayo. Tayo po na tayo tumayo. Numbers chapter 6. Anak, parehan naman number 6. Ito yung ating benediction. Manalangin po muna tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Isasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa message mo, Lord. Maraming salamat kami pinalalahanan mo at dalahin po namin yung message mo, Panginoon, na narinig namin. Hindi na pumasok sa pramalo ka sa kanan. Kung titubing mo sa aming puso't isipan, may pumoy namin. May bahagi po namin sa bawang kami po yung maging papapala sa iba. Maging mabuting halimbawa po bilang kami naninirahan po sa mundo. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.